royal family of Brunei and the people of Brunei. These reflects the warm relations that our countries have had for a very long time now. It is timely that I visit. I have my first state visit as president here to Brunei, as this year we are celebrating the 40th anniversary of our diplomatic relations. It is also particularly important that we conduct this state visit, as we are now presently faced by many global challenges for which Brunei and the Philippines have very many common interests. And so it is important that we continue to work together on a bilateral basis, also together with ASEAN, with BPIAGA, in all of these methods by which we can plan together for our own communities, but also for the peace and the stability of the region, and not only for Asia, but for the Indo-Pacific as well. Your visit is a testament to a strong friendship and close relations since our diplomatic relations were established 40 years ago. I also fondly remember your first visit here in 1984 when you accompanied your late father, President Marcos Sr., during our inaugural National Day celebration. The enduring ties that we enjoy at all levels today truly reflects our shared history and accomplishment initiated and built upon during the presidency of the late President Marcos Sr. Since then, our countries have cooperated closely in education, health, and people-to-people exchanges. Brunei Darussalam is committed to further strengthen these important relations, to protect and safeguard our common aspirations. Therefore, I'm pleased that the documents signed during your visits, Mr. President, will further contribute to our country's continued growth and development. Biyaheng Singapore ngayon ang Pangulo para sa kanyang working visit sa pagdalo sa Shangri-La Dialogue. The fact that they asked the Philippine President to come and speak on that very subject is significant in the sense that it is a recognition that there are challenges that are facing the Philippines specifically, and not only the Philippines, but this affects the region and it affects the world. So what I will present in the Shangri-La Forum on the day after tomorrow is going to essentially try to explain the position of the Philippines for both legally and geopolitically and diplomatically. Mula rito sa Bandar Seri Bigawan sa Brunei, ako si Alan Francisco para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas. Inikikilalanin ng Philippine Navy at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang fishing ban na ipinapatupad ng China sa South China Sea. Siniguro rin ng ating hukbong pandagat ang patuloy na proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino. Nagbabalik si Patrick De Jesus. Bumaba ang bilang ng mga barko ng China na nasa West Philippine Sea. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, namataan ang 122 na mga barko ng China. Pero mas mababa ito kung ikukumpara sa 153 na 2 linggo na nakararaan kung kailan isinagawa ang civilian convoy sa Scarborough o Panatag Shoal. Nasa labas na rin daw na exclusive economic zone ng Pilipinas ang monster ship ng China Coast Guard na idineploy malapit sa Bao de Masinloc. Inalmahan naman ng Philippine Navy ang pagpapatupad ng China na fishing moratorium sa South China Sea.
posibleng tamaan nito ang Panatag Shoal na nasa bahagi ng West Philippine Sea. Sabi ng Navy, hindi nila kikilalanin ang fishing moratorium ng China na una na rin nagbabala sa pag-aresto sa mga dayuhan sa mga inaangkin nilang teritoryo. We are against international law. Our commander-in-chief said they are all unacceptable. The SFT said they are provocative. China is out of tune, out of step, out of their minds. Tatagal ng 4 na buwan o hanggang Setyembre ang fishing moratorium ng China na kada taon nilang ipinatutupad. Pero wala namang mahingis ng Pilipino ang naiulat na nahuli. Gayunman, tiniyak ng Philippine Navy ang proteksyon para sa mga mahingis ng Pinoy kung saan karagdagang barko nila ang i-deploy at susuportahan ng Philippine Coast Guard. To our fishermen, rest assured, bago man lang nagsabi ang China na andun ang Philippine Navy at ang AFP. The Philippine Coast Guard has already come up with contingencies in ensuring na mapapangalagaan natin ang karapatan ng ating mga kababayang mangingisda na tutungo sa Baho de Masinloc. Nanindigan din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi kikilalanin ang unilateral ban. Ipararamdam ng BIFAR ang kanilang presensya para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea at hindi rin iuurong ang mga nakalatag na programa na nakatuon sa pagpapataas ng produksyon ng isda. Walang dapat pumigil sa mga lehitimong ginagawa natin sa West Philippine Sea. Unang-una, tayo ang may karapatan dito dahil nasa loob po ito ng ating katubigan, nasa loob ito ng katubigang sakop ng Pilipinas. So, tuloy po sa panig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung ano man yung mga nakaplano pa namin na gagawin sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagbibigay na tulong sa ating mga mangisda. Patuloy po itong gagawin. Tanging ang ipatutupad na closed fishing season lamang anya ng Pilipinas ang kikilalanin na ginagawa tuwing Nobyembre upang bigyang daan ang pangitlog ng mga isda. Higit 11% ng kabuuang huling isda ng Pilipinas ay mula sa West Philippine Sea. Pinagkukunan nito ng kabuhayan ng 385,000 na mga mangingisda. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bantang huhuli ng China ang mga trespasser sa South China Sea na isang act of escalation. Ito ang reaksyon ng Pangulo nang tanungin tungkol sa 4-month fishing ban ng China sa bahagi ng West Philippine Sea, kabilang na ang teritoryo natin dyan sa kapihan sa media sa Brunei. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ang hakbang na ito ng China ay pagpapalawig lang muli ng kanilang claim na ang lahat ng ito ay bahagi ng kanilang itinuturing na maritime di umanong teritoryo nila. It's just an extension again of their claim that this is all the maritime territory of China. So it is just it is nothing new. There are sometimes fishing bans because it's the season, and this is something that we have actually agreed upon before. But the new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. Samantala, pagbandang inanunsyo ng State Weather Bureau ang pagsisimula ng rainy season sa bansa. Ay sa pag-asa ang nararanasan kalat-kalat ng mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas dulot ng thunderstorm at ang pagpasok ng bagyong Algon at ang pag-iral ng habagat hudyat na ang mga ito ng tag-ulan sa bansa. Dagdag pa ng pag-asa, posible namang makaroon ng break na pwedeng magtagal ng ilang araw o linggo. Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources na yung panahon ng tag-ulan na patitindihin pa ng La Niña at problema sa basura. Kaya naman ang mga kinauukulang ahensya, puspuso na ang paghahanda. May ulat si Clazel Pardilla. Palapit na po ang La Niña.
ang rainy season po ay magiging mas matindi and the flood potential will be higher more than ever po ngayon. Babalayan ni Environment Department Secretary Tony Yulo Luisaga sa papasok na tag-ulan. Lalo na raw kung hindi mapipigilan ang walang habas na pagtatapon ng basura. Kumula pong basura sa ating mga waterways. We need to stop the flow of garbage and solid waste into our waterways in order to ensure our water future for this country. Ngayong taon pa lamang nakakolekta